Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Hindi gusto ni Lina ang pakiramdam na parang kailangan niya maging alerto sa bawat sandali dahil baka paglalangan siya ni Tirso. Wala siyang tiwala sa lalaki, lalo na't napaiyak siya sa harap nito ng nagdaang araw. Hindi niya nagawang pigilan ang sarili sa labis na emosyon at naiinis siyang nakita si Tirso ang kanyang kahinaan dahil pakawari niya ay isang laban ang lahat at bawat kampo ay naghahanda ng magandang estratehiya. Gusto ng kalaban ng kunin si Carlito. Alam ni Lina, narinig niya. Sinabi mismo sa kanya ng nanay ni Tirso kaninang umaga. Pero ang sabi ni Tirso ay hindi raw yun ang gagawin nito. Hindi naniniwala si Lina, kaya alerto siya sa bawat galaw ng lalaki. Kahit ngayon nagmamaneho ito ng sasakyan ay duda siya. Bakit walang kasamang driver o bodyguard? Bakit siya, si Carlito at ito lamang? Ano ang mayroon? Luluwas lang tayo? Ani Lina maya-maya, hindi nakatiis. Kumunot ang noo ni Tirso. Yeah, why? Ganun lang kasimple. Sinabi ng mama mo na kanina na handa na siyang alagaan si Carlito. Sumulyap si Lina sa backseat. Tulog pa rin ang bata. At ngayon luluwas tayo para ibili ng mga gamit si Carlito at ihanap kami ng matutuluyan. Yes, napaismid si Lina. Hindi nga. Alam mo, Tirso. Alam mo, bahagyang sumayad ang dila ni Tirso sa ngipin. Tila inis na inis sa pagtuturo kay Lina ng tamang bigkas ng pangalan niya. You make my name sound, smelly. Hindi masyadong nagets ni Lina yung sinabi ni Tirso. Ano ba ang pinagsasasabi mo riyan? Well, it's 30, not 30, Tirso. Whatever. Napakunot ng o si Lina. Anong pagkakaiba? Just say it with TH, I'll appreciate it. Tirso. Siya, sige. Kulang tumalsik ang laway ni Lina sa eksaharadong pagbigkas. Labas ang dila. Bahagyan ng laki ang mga butas ng ilong. Ang lakas ng tawa niya. Nang sumimangot ang lalaki. O bakit? Yun ang gusto mo, hindi ba? Di pagbibigyan. Pumalatak si Tirso. Umiling, halatang napikon ngunit hindi umimik. Kahit pagod sa biyahe si Lina ay hindi niya nagawang makatulog. Sadyang binabagabag siya ng mabilis na desisyon ng lalaki. Nakilala na niya ang buo nitong pamilya at mukhang lahat ng mga iyon ay nagkakaisang kunin mula sa kanya si Carlito. Ngunit naging matigas ang kapasyahan ni Lina na huwag ibigay ang bata at gano'n na lang, pumayag na si Tirso. Bakit? Nang makarating sila sa Maynila ay gising na si Carlito. Buhat-buhat ang bata hanggang sa makapasok sila sa loob ng isang mall. Dumiretso sila sa isang department store na pagmayaman. Sa child section, lahat ng makita ni Tirso ay binili nito para kay Carlito. Wala nang tingin-tingin sa presyo. Iba talaga ang mayayaman sa isip-isip ni Lina. Buhay ang kuryosidad na inabot ang isang ternong pambahay. Ipinadikit niya ang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lang siya nang hindi magkontento ay tinawag niya ang sales lady. Nagkamali yata kayo ng tag dito. Aniya, tingnan ninyo oh. Tingin na yung sales lady at sinabi, tama po ma'am. 2,000 para dito? Ano to, lokohan? 100 lang to sa Divisoria. Will you please? Agaw ni Tirso. Kunot na kunot ang noo habang buhat ang anak. Mukhang naiinis ito sa kanya at nahihiya. Walang makita si Lina na kahiya-hiya sa kanyang sinabi. Ang pangaral ng kanyang ina, huna sa katwiran ay dapat lumaban. At ano ang makatwiran sa damit pambahay ng isang paslit na nagkakahalaga ng 2,000 piso? Sa halagang yon, kaya niya nang kumain ng 2 linggo, kasama pa ang gatas ni Carlito. Totoo lang naman ani Lina. Ako ang magbabayad, hindi ikaw. Wika ni Tirso. Napahiya si Lina. Ano nga bang inirereklamo niya? Hindi niya naman pera ang gagamitin. Hindi siya umimik. Patuloy na nag-abot ng mga damit ang lalaki sa sales lady. Hindi na siya nag-abalang tingnan pa ang presyo at baka kahit hindi siya high blood ay tumaas ang kanyang presyon. Bumaling kay Lina si Tirso. Maya-maya. How about you? You need something? Ako? No, the person behind you. Pumihit si Lina. Saka lang niya naunawaan na siya ang tinutukoy ni Tirso. Paano siya maniniwala gayong walang dahilan para bilhan siya nito ng kahit na ano? Saglit na dumaan ang pagkasabik sa kanyang puso na agad ding napalitan ng pagdududa. Bakit siya bibilihan ni Tirso ng gamit? Ano yun, suhol? Hindi ko ibibigay alam mo na, hindi ko siya ibibigay sa'yo. Mariing wika ni Lina. Gising na si Carlito at mukhang enjoy sa bisig ng ama.
Ayaw ni Lina na umiyak ang bata. Tahimik ang department store na iyon at nag-aalingaw-ngawan marahil ang palahaw ni Carlito kapag narinig ang pinag-uusapan nila ni Tirso ay ang pagbibigay dito. What is wrong with you? Ani Tirso. Lukot ang mukha. Kahit anong lukot pa ang mangyari sa mukhang yon, gwapo pa rin. Sa katunayan, sa simpleng kasuotan nitong pantalong maong at t-shirt, mukha ng mamahalin na lalaki. Baka kahit mag-shorts at sando lang to, mukha pa ring miyembro ng alta syudad. I'm trying to be friendly here. We're through discussing that. Nagkasundo na tayo, hindi ba? Ano bang problema mo ngayon? Sumingit si Carlito. Nag-aaway po ba kayo? Hindi anak, may tinatanong lang si Daddy. Tugon ni Lina. Lukot din ang mukha. Humagikhik ang bata. Halatang naaaliw sa pagkabigkas ni Lina sa pangalan ng ama. Masamang tingin ang ipinukol sa kanya ng lalaki. Saka nagtungo sa cashier. Tumataginting na 150,000 piso ang total na nakatala sa register. Pinagpawisan si Lina. Pagtingin niya kay Tirso ay nakita niyang parang hindi ito apektado niyon. Aminado si Lina na mangha siya. Ilang tao lang sa mundo ang may nakahandang ganoong kalaking pera na agad-agad ay maaaring gastahin. Dahil maraming pinamili ay inihatid si Tirso sa sasakyan ng isang tauhan ng department store habang naghintay naman si Lina at Carl sa isang restaurant ng hotel na kanugnog ng mall. Nagtanong ang bata, Tita Nanay, anong lugar ito? Ang laki. Pinaliwanag iyon ni Lina sa paslit habang binabasa yung menu. Gusto na naman niyang pagpawisan. Oo, at nagde-date sila ni Ivan sa mga restaurant pero hindi sila kailanman kumain sa hotel. May kaya ang kanyang nobyo pero hindi katulad ni Tirso. Malinaw yon. Umorder na rin si Lina. Naisip na bakit hindi niya samantalahin ang lahat. Tutal naman ay handang magbayad ang ulirang ama ni Carlito. Ang pinakamahal ang kinuha ni Lina. Tig-isa sila ni Carlito. Kahit hindi niya alam kung paano luto ang gagawin sa karne dahil sa wikang Pranses nakasulat ang pangalan niyon. Maya-maya ay dumating na din si Tirso. Umuntong hininga ito ng umupo. Mukhang masaya. I will meet your mother next. Tell me about her please. Nako, suplada yon at galit sa manloloko. Bira ni Lina. Hindi umimik si Tirso. Marahil kinakabahan kung pagbabasihan ang pagpapawis ng gilid ng mukha nito. Umorder na rin si Tirso at nang dumating ang mga pagkain, ay walang nakitang reklamo si Lina sa lalaki. Mahal man ang in-order niya. Kung sa bagay, dapat na inaasahan na niya dahil naglabas nga ito ng higit 100,000 kanina, wala pang isang oras. Daman-daman ni Lina ang layo ng agwat ng buhay nila ni Tirso. At kung walang magiging problema, aminado siya maging mabuti sa kapakanan ni Carlito na makilala ang ama. Ganoong buhay ang pangarap ni Lina sa bata. Nang matapos ang kanilang pagkain ay nagaya na si Tirso. Lumakad na sila. Nang humimpil ang sasakyan sa tapat ng eskinita kung saan naroon ang bahay na inuupahan ni Lina, ay napansin niyang kumunot ang noo ng lalaki. Dito kayo nakatira? Tanong ni Tirso. Oo, kalilipat lang namin. Halika na, tugon ni Lina. Si Tirso na nagbuhat ng anak. Tinahak nila ang mausok at medyo mabahong eskinita. Sira ang kanal at umapaw nung nakaraang linggo at ngayon lang humuhupa. Nagkalat ang mga batang nakahubad. Meron ding 2 tahanan kung saan nakaupo ang anak at ina sa baitang ng kahoy, na hagdan at naghihingutuhan. Merong isawan, videoke, mga mamang hubad. Nang sulyapan ni Lina si Tirso ay napansin niyang seryosong-seryoso ang mukha ng lalaki. Naitanong niya sa sarili kung ano kaya ang iniisip ng binata. Hindi malayo nakikita nito ang malaking kaibahan ng buhay nila. Sige pa sila sa pagtahak ng daan hanggang sa makarating sa bahaging maalwan-alwan ng pwesto ng mga bahay at hindi kasinsikip ng kanina. Malinis din sa gawing iyon dahil nagkataong magkakatabi ng bahay ang mga ilaw ng tahanang masisinop sa gamit at malinis sa kapaligiran. Isang apartment sa bahaging iyon ang nirerentahan nila. Masikip pero malinis at mataas ang kisame, kaya hindi masyadong mainit. Naaabutan nila ng kanyang ina sa labas, nagwawalis. Nanay? Tawag ni Lina sa matanda na agad nag-angat ng mukha. Nanay, eto po si Tirso. Ang tatay ni Carlito. Aba, magaling ano? Hirit ng matanda, nakataas noo. 1 linggong hinanap at na-corner siguro ano? Lihim na napabuntong hininga si Lina. Paano niya masisisi ang ina kung hindi rin ito mapalagay sa pag-aalala at sa totoo ay parang nawala ng pag-asang haharapin sila ni Tirso. Sa katunayan, hindi pa man ay isinumpa na ng matanda ang lalaki. Anong klase raw ama ang hindi tatanggap sa sariling anak? At tama rin ang matanda. Bumati si Tirso sa matanda. Mukhang naiilang bagamat magalang ang tinig. Magandang hapon po. Magkalapat ang mga labi.
ng matandang babae. Sinisipat ng tingin ng estrangherong ama ng apo. May figurang gwapo, matikas, hindi makapagtataka. Bueno, pumasok na kayo. Tumalima sila. Sumunod ang matanda maya-maya lang. May dalang bote ng soft drinks na agad itong binuksan at isinalin sa baso. Ang komedor ng apartment ay isang folding table na nasa gilid ng sala at iyon lang. Panay ang tanong ng matanda habang naghahain ng maiinom. Ano bang plano mo? Anito kay Tirso. Uminom muna ang lalaki bago tumugon. Ibibigay ko po ang lahat ng kailangan ng anak ko. Ililipat ko rin po kayo ng tirahan. Sa amin ay walang kaso kung dito kami nakatira. Hindi kami mapili. Ang amin lang dapat mong tustusan ang pangangailangan ng anak mo. Agaw ng matanda. Naiintindihan ko po pero sana payagan ninyo kung ilipat kayo ng tirahan. Yun din po ang napagkasunduan namin ni Lina. Biglang napatingin si Lina kay Tirso. Wala tayong pinagkasunduan ganyan. Humunot ang noo ng lalaki. Ang kasunduan natin hindi ko ilalayo sa'yo si Carlito. Of course, I want to take care of my child. Pwede ba akong tumira dito? Natameme si Lina. Aminado siyang hindi niya naasahan na ganito ang magiging plano. Ang naisip niya lang hindi mawawala sa kanya si Carlito. Salamat at tumutol ang kanyang nanay. Abay teka lang lalaki. Ang ibig mo bang sabihin titira ka kasama kami? Dalaga yung anak ko, baka nalilimutan mo. Hindi ka rin namin kadugo. Salamat nanay. Mukhang naguluhan si Tirso. Pero paano ko po makakasama yung anak ko? Isang malaking problema yon. Oo nga naman. Pero paano magkakasama ang mag-ama kung ayaw mo, Lina? At ang nanay niya makasama ang binata sa ilalim ng iisang bubong. Isa po itong malaking problema. Kung ganoon, konklusyon ng binata na batid ni Lina na sinasang-ayunan din ng kanyang ina. Ano po ang suggestion ninyo? Walang naisagot ang matandang babae. Wala rin namang maisip si Lina na magandang gawin. Hindi rin magiging patas ang nais nilang maging kumbenyente ang lahat para hindi magkasama ang ama at masustento na lang si Tirso. Isa pa, batid niyang kailangan ng batang isang ama. Lumaki si Lina na walang ama at bagamat hindi nagkulang ang kanyang ina, madalas niyang maitanong sa sarili kung ano kaya ang kanyang naging buhay kung mayroong isang amang gumagabay sa kanya kasabay ng paggabay ng kanyang ina. Hindi ko rin alam kung ano ang magandang gawin. Hinawakan ng nanay ni Lina ang baba. Natural na hindi namin maaaring ilayo sa iyo ang bata, pero hindi rin maaaring tumira tayo sa isang bahay lang. Una, hindi ko rin tiyak kung magkakasundo tayo, lalo na itong anak ko. Sa umagay busangot ang mukha niyan. Nais ni Lina magprotesta, ngunit nagkasundo agad ng salita ang matandang babae. At sa akin naman ay hindi uubra na hindi makialam sa buhay ng may buhay. Kahit anong pigil ko, lalo na't kasama ko sa bahay. Malinis at masinop ako sa gamit. At yung anak kong yan, may sariling mga topak din yan at hindi rin maaaring pakisamahan. Nanay, agaw ni Lina. Akala niya ay magdidiskusyon sila. Bakit parang inilalabas ng nanay niya ang kanyang mga kapintasan? At sa harapan ni Tirso, sa lahat ng tao. Isang estranghero pa rin at walang balak si Lina na maging kaibigan ng lalaki. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala mo ba madali kang pakisamahan? Hindi ko naman sinasabing mahirap kang pakisamahan, pero hindi rin ba't basta lalo na lang, lalo namang hindi natin kamag-anak tong si Tirso. At ang isang kamag-anak, alam na toyo ng kadugo niya. Siya, hindi natin siya kilala at hindi rin niya tayo kilala. Pakaisipin mo rin, depensa ng matandang babae. Napabuntong hininga na lamang si Lina. May punto ang kanyang ina. Sumulyap siya kay Tirso. Tumango ang lalaki at sinabi, sa tingin ko po mayroon akong solusyon sa problema. Duplex po siguro yung solusyon. Noon lumapit si Carlito kay Lina at sinabi, Tita Nanay, aantok na po ako. Lola, aantok na po ako. Tatay, aantok na po ako. Oh, you're such a sweet boy. Come. Ani Tirso sa anak na agad namang lumapit. Akmang pinaghele na ni Tirso ang bata nang sabihin ng ina ni Lina. Akin na at na mapatulog na. Mag-usap na muna kayong dalawa sa planong yan. Sang-ayon ako sa duplex. Sa palagay ko, yan ang pinakamabuti. Naiwan si Lina at Tirso sa sala. Nagsalita ang lalaki. I will find one tomorrow. Sa isang araw siguro. Makakalipat na kayo doon. Parang bibili lang ng bigas kung magsalita ang lalaki sa isip-isip ni Lina. Ganun lang kadali? Bakit? Wala kang tiwala sa akin? Nabahira ng iritasyon ng gwapong mukha ni Tirso. Bakit? Dapat ba ako magtiwala sa iyo agad? Well, you have no other choice. At kung gusto mong magkakasabay, kailangan mong sumabay. Ano sabay ang sinasabi mo? Agad na nag-init ang ulo ni Lina. Batid niyang implikasyon ng sinasabi ni Tirso at nauunawaan niyang panlalait iyon sa kanya.
Bakit siya hindi makakasabay? Ano ang kulang sa kanya? I mean, you've got to improve and I will help you out. Improve? Wow, bakit? Ano ba ang tingin mo sa akin? Soon you'll have to reach and you have to teach my son stuff that matters teach their children. Emotionally, physically, and academically. Mataas ang tinig ni Lina na magsalita. Diretsuhin mo na. Well, for starters, you have to study. Kailangan mo mag-aral uli. Wika ni Tirso. Pakiramdam ni Lina ay isa siyang batang handang magmaktol. Mag-aaral na naman siya. May trabaho ako. Maayos yung trabaho ko. Hindi ko kailangan yan. Saka ako mag-e-elementary lang, kayang-kaya ko. Nung ituturo sa bata. Really? Alright. Let me give you an example. The cat is running, which is the subject and which is the predicate. Pinagpawisan si Lina. Hindi niya naalala yon. Subject predicate ka pa dyan. Ano to, classroom? Answer it. It's quite simple. Giit ni Tirso. Mayaman ka, kumuha ka ng tutor. Bira ni Lina, sabay tayo. Pagod na ako, bumalik ka na lang bukas. Manners. You need to have those, too. May manners ako, nagkataon lang na pinapahiya mo ako. Subject predicate? Ano kinalaman nun sa buhay ko? Mabuti sana kung 1,000 plus 1,000 is equals to 2,000. Equal. Pagtatama ng lalaki. Hindi yun na-gets ni Lina. Equals is equals. Ang problema mo. Ang importante ay yun ang sagot. Sige, testingin mo ako sa kwentahan. Tingnan ko kung makakalusot ka. Kahit walang calculator. Fight. Hamon niya. This is childish. Ngunit nakantina ang pride ni Lina. Ikaw ang childish. Kung hindi ka ba man naman childish, ora mismo, itatanong mo sa akin ang subject at predicate. Para lang ipamukha sa akin na hindi ko alam. Sa araw-araw kong pamumuhay, nagagamit ko ba yon? Kapag sinabi sa akin ng customer ng mall na i-gift wrap yung isang laruan, itatanong ko ba sa kanya kung anong subject at anong predicate sa ibabalot ko? Ang alam ko, kapag gusto niya lagyan ng ribbon, add 20 pesos sir. At kapag dadagdagan ng kahon, add 10 pesos sir. Walang subject at predicate ang ibabalot. Bumuntong hininga si Tirso. Alright, I'm sorry. Pagod lang tayo pareho. Pues, good night. Yan, ang manners yan.